Welcome sa episode 4, article 2, section 19. It states, ang sabi dyan ay, eto, may pagka-related sa buhay natin itong mga ordinaryong mamamayan, lalo na tayo mga negosyante. Section 19, article 2. The state shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. Kung matatandaan nyo, ang konstitusyon ng Pilipinas ay sinulat nung panahon ng revolusyon. Unang revolusyon, ay hindi pala una. Kasi yung unang revolusyon, yung lumaya tayo mula sa mga Espanyol. Ang konstitusyon ng Pilipinas na ito, itong 1987, galing ito sa revolusyon after ng maging presidente ang unang Marcos. So ang lahat ng batas ang lahat ng nakasulat dito sa 1987 Philippine Constitution, maintindihan natin na nanggagaling ito to protect yung ating controlling interest. Gusto ko rin palang ipaliwanag yung panahon at climate economically ng Southeast Asia at ng buong mundo noong 1987. Yan yung panahon na naglalaban ang komunista at ang capitalism. Kaya naglalaban yung Amerika o Russia. Ang pinaglalabanan nila nung panahon na yan, nung sinulat itong 1987, ay kung anong economic style o economic pattern o format ang dapat masunod. Yung capitalist, sanay tayo dyan. Ito yung country natin ngayon. Kapitalista. Capitalist economy. Nakikipaggerahan yung mga bansa noon kasi pumapalag yung communist economy. Ayokong ma-misquote, no? Pero para maintindihan lang natin, yung communist economy tulad ng Russia, ang malaking pinagkaiba nila, yung capitalist, lahat pwedeng maging mayaman. Yun ang sinasabi nila. Sa communist economy naman, tulad sa Russia, gobyerno ang mamamahala kung sinong magiging mayaman o anong gagawin sa mga resources natin. So mas free yung sinusulong ng Amerika, yung capitalist economy. So noong 1987, naggegerahan yung panahon na yan kung sinong masusunod. So itong section 19, sinulat nila yan, lahat ng bansa nung time na ito ay nagpoproteksyonan na hindi mawala yung controlling interest nila sa bansa nila. Ayaw nilang masakop tayo ng ibang, lalo na tayo, ayaw natin, nung time na yan ayaw nating masakop ng mga komunista na ideology. Ayaw nating masakop. Huwag nating isipin na masama yung mga communist nung panahon na yun Naglalaban sila Nasa state na naglalabanan, naggegerahan kung anong system ang masusunod. Kasi capitalist system at economic at communist system, pati yung socialist system, medyo natalo na yung socialist system yung economy yung sistema na socialist. Naggegerahan sila. So nung panahon din na yan, ang dating Marcos, alam niyo yung martial law, tayo lahat alam natin yung martial law. Alam niyo ba kung ba't nag-martial law? Nag-martial law nung panahon na yun dati for the reason kasi gustong proteksyonan ng dating Marcos ang bansa natin na manatiling capitalist economy at hindi tayo masakop ng komunista. Kaya nung panahon ng martial law, pag napagbintangan ka na komunista ka, dahil martial law, kulong ka kagad. Dahil martial law, may kaso ka kagad. At etong 1987, sinulat ito to protect na hindi na maulit yun. Kaya etong section 19 na sinasabing kailangan mag-develop tayo ng self-reliant at independent nation effectively controlled by Filipinos because of that reason. Kasi malaki ang tsansa na pag baka nagbigay tayo ng malaking share for other country, baka masakop tayo ng komunista climate nung panahon na ito. Pero marami nagsasabi ngayon na today, yan ang isang reason kung bakit hindi umaalagwa ang Pilipinas. Dahil ayaw nating dumami ang controlling interest o shares ng ibang foreign entity. Malaki tsansa, iba na talaga ang panahon ngayon versus nung sinulat itong Section 19, Philippine Constitution. As of today, until now, majority ng lahat ng kumpanya sa Pilipinas ay by papers, control ng mga Pilipino. Pero bilang matinong tao tulad ko, kahit by papers, masabi na controlling interest ay malaking porsyento ng Pilipino, hindi yun ang ibig sabihin ng Section 19. Kasi kahit na tayo may pinakamalaking controlling interest sa mga korporasyon dito, masasabi ko personal na hindi pa rin natin pagmamayari ang mga umaandar na negosyo sa ating lipunan. Madalas foreigner pa rin yan. Although, siguro by papers, technically, legally, majority ay Pilipino ang nagmamayari. Pero sa kabuuan ng bansa natin, foreign country pa rin ang mga nagmamay-ari ng mga kumpanya dito. O pati yung mga kumpanya mismo galing sa labas. Mas nag-focus tayo dun sa controlled by Filipinos.
mas nag-focus tayo dun sa controlled, legally, technically. Pero sa kabuuan, pag tinignan mo, lahat ng malulupit na kumpanya dito sa bansa natin, foreign brand, foreign corporation, foreign. Na-focus tayo masyado dun sa controlled. Kahit controlled mo yan, iba pa rin may-ari ng korporasyon na yan. Sa ibang bansa pa rin yan. Nakakalungkot nga, just recently yung isang kalaban ng Andox, inihaw na manok na lang yun o pritong manok na lang yun Pre-franchise pa natin sa ibang bansa. Maaring controlled ng Pilipino yun. Pero sa ibang bansa pa rin yun. Bago yun, yung sobrang daming branch kagad. Hulaan nyo, anong negosyo yun? Manok na lang, pre-franchise pa natin sa ibang bansa. Natalo pa tuloy yung local nating sarili nating manok na Andox. May kalaban ngayon yun Biglang dami ng branch Comment nyo dyan, anong hula nyo? Anong manok yun? Dami kagad branch. Hindi atin yun. Foreign brand yun. Technically, maaring yung sinasabi nilang controlled by Filipinos, yes, tayo nagko-control. Pero kahit na yung cash flow ng kita nun, yung pera, lumalabas pa rin yung palabas. Controlled nga natin locally, pero hindi pa rin atin yun. Yon ang Section 19. Yes, nagawa natin na controlled, owned, pero sa kabuuan, hindi atin yung mga negosyo na yun. At yun na nakakalungkot dun. Hindi dapat ganun. May sarili tayong diskarte. According sa Article 2, Section 19, the state shall develop a self-reliant and independent nation. Self-reliant. Ibig sabihin, hindi tayo aasa sa iba. Sa bigas natin, hindi tayo aasa sa iba. Sa kuryente natin, hindi tayo aasa sa iba. Independent nation tayo. Somehow, nagawa naman natin. Pero ngayon, sa palagay nyo, nung nawalan ng gasolina, nung nagsara ang, yung Canal of Hormuz, yung nagsara yung daanan ng mga gasolina, iyak tayo. Mahal ng gasolina natin. Kasi hindi tayo self-reliant sa energy source na gasolina. Ultimo ngayon, yung mga bigas natin. Nakakapagtanim tayo, pero kung titignan mo, majority na ng mga tinda sa atin ngayon, imported. Anong mangyayari pag wala nang dumating na bagong bigas dito galing sa ibang bansa? Gutom tayo lahat. Hindi na tayo self-reliant. Nakaasa na tayo sa production ng ibang bansa. Kasi mas dinesisyon na natin na mag-import. Kasi yung mga nagdidesisyon, hindi marunong na paano tayo maging self-reliant. Dahil mas madali daw mag-import. Kasi mamahal daw yung bigas pag hindi tayo nag-import. Side effect na yun ng ilang dekadang kabobohan ng economic decisions natin Kasi mas madali mag-import. Pero sa kabuuan, nilalabag natin ang Article 2, Section 19. Hindi na tayo self-reliant sa powerman o sa pagkain. Nilalabag natin ang pinagkasunduan nating lahat. Yung mga economic decisions natin ng sunod-sunod papunta sa paglabag ng Article 2, Section 19. Hindi na tayo self-reliant. Dapat may sumisigaw niya noon pa. O kayo sa bahay nyo, ang bigas ba na binibili nyo local o imported? Sa bahay nyo na lang Anong dahilan nyo ba't imported binibili nyo? Kasi mas mura. Anong dahilan nyo ba't imported binibili nyo? Kasi mas masarap. Hindi yan nangyari by chance. Yung kabobohan ng mga desisyon natin ng ilang dekada, diyan na napunta. Mas mahal na yung sarili nating bigas. At hindi pa ganun kasarap. Pinipilit na lang natin palambutin. Basag-basag pa. Bakit ganun yung bigas natin? Kasi walang may pakinaayusin yun. Nalalabag natin ang Article 2, Section 19. Hindi na tayo self-reliant. Meron tayong produce, pero mawala yung import natin, hindi balance of trade. Yan ang ibig sabihin ng Section 19, Article 2. Kaya malalaman nyo kung tama ang mga policing sinusulat na mga binoboto nyo. Constitutional ba yan? Na mas mag-import tayo kesa mag-produce ng sarili natin? Ako, nag-restaurant business ako. Pilitin ko man na local ang bigas na bili namin. Basag-basag Pati hipon. Pilitin ko man at gusto ko man bilang may-ari ng restaurant namin na local ang hipon. Kaso yung hipon, hindi maayos ang supply, hindi pantay-pantay. For the sake of standard ng produkto, wala kaming magawa kung hindi frozen shrimp ang lutuin namin. Kasi wala nagtrabaho na maging consistent ang produce natin. Pati manok, frozen na lahat ang makukuha mo dito sa Pilipinas. Kasi pag nagdegosyo ka dito, mas mapapamahal ka at hindi pa pantay-pantay yung standard na makukuha mo sa mga local sources. Pati sa mga palengke, puro imported na. Puro frozen. Pati beef. Alam ko yan kasi nag-restaurant business ako. Pilitin ko man na bumili locally ng supply namin. Nakakaiyak. Wala kang option kung hindi bumili ng imported. Hindi natin natrabaho na maging self-reliant tayo. At kalabagan yon sa konstitusyon na pinagkasunduan natin lahat. Kaya pinapaunawa ko sa inyo to. Kasi hindi ako magsasabi ng tama o mali. Pag naunawaan nyo ang libro neto na itong konstitusyon, walang makakapagsabi sa inyo kung anong tama o anong mali. Dahil kayo mismo, alam nyo na. Kaya manggigigil kayo sa bad trip. Bakit ganun sila kabobobo? Ilang dekada na. Sumunod, Section 20. Article 2, Section 20. The state recognizes the
indispensable role of the private sector. Kung may tubig kayo sa tabi nyo, uminom na kayo. Encourages private enterprise and provides incentives to needed investments. Kung may babasagin sa tabi nyo, ilayo nyo na muna mga kasosyo. Nakasulat sa konstitusyon natin, Article 2, Section 20, na ang bansang ito ay dapat ma-appreciate ang mga private sector. Tayo yun mga kasosyo. Tayo yun. Mga pribadong nagnenegosyo. At sinabi sa Article 2, Section 20, encourages private enterprise. Sino nag-encourage sa inyo? Gobyerno ba na magnegosyo? Hindi gobyerno ang nag-encourage sa'yo para maghanap buhay ng sarili mong enterprise. Sa totoo lang, ang nag-encourage sa'yo kasi wala ka lang ibang option. Wala ka lang makuwang trabaho na mas aayos ang makikitain mong pera kesa sa pagtatayo ng sarili mong enterprise. Wala lang tayong option, kaya tayo nagnegosyo mga kasosyo. Hindi tayo magaling, kaya tayo negosyante. Putang ina, wala lang ibang pagpipilian. Kung may ibang trabaho na mas malaki sa makikitain mo, nag-apply na tayo dun eh. Sa hirap magnegosyo sa bansa na to, na hindi man lang nare-recognize tayo. Sinabi sa Article 2, Section 20, the state recognizes indispensable role natin. Dapat ine-encourage tayo, pero putang ina, lahat ng pahirap nasa atin. Nakaka-discourage. Nilalabag nila ang Article 2, Section 20. Nakakadismaya na mag-explore, mag-venture ng sarili mo. Nilalabag nila yung konstitusyon natin. Hindi dapat ganyan nating maramdaman yan, na di-discourage tayo. Ilang dekada na ng mga desisyon ng mga economic policies natin, mga diskarte natin, mga plano natin. Nilalabag ang Article 2, Section 20. Nakaka-discourage magnegosyo. Article 2, Section 20. I-memorize nyo to mga kasosyo. Ipaprint nyo, idikit nyo sa pader nyo. Dahil nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas, provide incentives to needed investment. Tanungin ko kayo, sa ilang taon nyo ng negosyante, may nakuha ba kayong investment sa pangangailangan natin? Dapat may incentive tayo mga negosyante. Kailangan in-incentivize tayo through needed investment. Magti 20 years na ako negosyante. Maski piso, wala akong nakuwang investment mula sa gobyerno. Maski isang thank you, wala akong naramdaman na makuha ko't mapala mula sa gobyerno. Pero nakasaad sa Article 2, Section 20. I-recognize tayo, i-encourage tayo at bigyan ng pera, investment sa pangangailangan natin. Kung meron kayong nakuha, pakisabi nga sa akin. Ako kasi magte 20 years ng negosyante, wala akong napala eh. The incentive sa investment eh. Ako pa nga nagbibigay ng investment sa ibang negosyante. Hindi ako gobyerno. Kasi kailangan, baka kayo, may na-experience na ma-recognize, ma-encourage at mabigyan ng pangangailangan na investment. Kasi ako wala talaga eh. Nakasulat naman. Sinong mali? O yung mga dapat nagsulat ng polisiya para masuportahan niyang Article 2, Section 20. Atin yan eh. Sa hanay natin yan, mga negosyante. Nabura yata sa libro nilang, sa kopya nila eh. Na-edit yata, nabura nila eh. Kasi sa kopya ko may nakasulat eh. Pero parang maski isang polisiya, walang sinulat para i-implement sa atin ngayon yan. O baka mali yung kopya ko na may Article 20 ako na yan na nakasulat. Paki-double check na lang din. Kopya na ng konstitusyon ng tinignan ko, Article 2, Section 20, yan na nakasulat. Ma-recognize tayo mga negosyante na maliliit, encourage tayo, pero nakadi-discourage tayo. At bigyan tayo ng pangangailangan nating investment. Nasaan yung investment na yun? Alam nyo ba kung nasan? Kasi wala akong nakita kung nasan yung investment ay magte 20 years na ako negosyante. Saan ba makakukuha yung incentive na yan? Ibig sabihin, dapat may napapala tayo, may nakukuha tayo, dapat pinagpapasalamatan tayo. In-incentivize. Kaso kuro disincentives eh. Sa mga pulisiyang pinapalakad, kuro papahirap sa atin mga private sector. Kahit di ko sabihin sa inyong mali, nakasulat sa konstitusyon, mali yun, na wala tayong nararamdaman ganun. Kaya tayo Pilipino kasi pumirma tayo sa kontratang ito. Dehado tayo. I-print nyo sa papel to, idikit nyo sa pader nyo ang karapatan nating mga negosyante. Nangyari yung mga malalaki lang yung nakakakuha niyan. Hindi, private sector tayo eh. Kasama tayo dun. At hindi yung malalaki lang. I-print nyo, Article 2, Section 20. Hindi pwedeng wala niyan. Maaring meron, pero puta hindi natin nalalaman. Kaya tulungan nyo ako. Hanapin natin yung mga implementasyon yan. Nasaan yan? Nasaan yung nagre-recognize sa amin? Nasaan yung nag-encourage sa amin? Nasaan yung mga incentive namin investment? Ba't kayo lang meron yan? Wala kaming nakikitang ganyan. Nasaan yan? Tulungan nyo ako maghanap. Kasi meron yan. Hindi lang natin alam. Kasi hindi natin hinahanap. Sila lang ang nakakaalam yan. Sigurado meron yan. Isa yan sa karapatan mo, kasosyo. Sabi ni Dons G, pabayaan na lang natin ang konstitusyon. Malalim yung usapin. Para lang siguro yan sa mga multi-company.
Hehe, focus na lang tayo sa kung paano palaguin ang negosyo natin. Dons G, hindi ko pwedeng pabayaan na lang ang konstitusyon. Pangalawa, hindi malalim ang usapin ito. Pinamukha lang na nila sa atin na malalim to, pero hindi. Napakasimple niyan. Wala lang kayong pakialam kasi, Dons G. Kaya pinapabayaan nyo to. Wala kasi kayong pake. Ako meron. At sabi mo, Dons G, para lang siguro yan sa mga multi-company. Multi-company, ibig sabihin sa mga malalaki? Kagaguhan yun. Yun ang pinapaliwanag ko sa inyo na hindi yan para sa malalaki, para yan sa lahat ng Pilipino. Yun ang pinamukha nila sa atin, yung nasa utak mo ngayon, Dons G. Yun ang pinagtatrabahuan ko. Tapos mag-focus na lang tayo sa mga negosyo natin para lumaki. Putang ina, kahit nga ano gawin mo focus, hindi lumalaki negosyo natin. Bakit? Kasi sila lang nakikinabang sa Article 2, Section 20, gaya ng mga sinabi mo, Dons G. Kaya ako ito pinagtatrabahuan. Kasi akala ko rin na malalim yung konstitusyon, akala ko rin na dapat hindi mangialam dyan. Akala ko rin na pag nag-focus ka lang sa negosyo mo, aasenso ka. Hindi. Kasi dehado tayo sa kontratang bayan na pinirmahan natin. Sila lang ang umaamig. May karapatan pala tayo dyan. Kaya hindi ko matatanggap ang comment mo, Donsgi. Kung ikaw gusto mong pabayaan tong panahon na to, ibahin nyo ako. Mali ang nasa utak nyo na dapat hindi tayo mangialam sa konstitusyon. Maling-mali yun. Pilipino tayo, lahat tayo kasali sa usapan na yan. Kung akala nyo malalim ang konstitusyon ng Pilipinas, nagkakamali kayo. Bababaw lang yan. Tunog malalim lang. Kaya ako nga nagpapaliwanag sa inyo para salitang kanto. At ang mga nakasulat dyan ay hindi pang malalaking korporasyon lang. Private sector, walang sinabing big companies lang dyan. Private sector tayo, tama? Kasali tayo dyan. Nasaan yung investment? Nasaan yung incentive? Hanapin natin. Putang ina, kasi yun ang usapan. Meron tayo niyan. Ba't sila lang? Kaya hindi ko matatanggap ang mga nasa isip nyo na wag tayong mangialam dito. Hindi ko hayaang, hindi ko pakialaman yan. Atin yan eh. Meron tayo dyan. Usapan yan eh. Yan ang kontrata natin. Nasaan yung atin? Nasaan yung para sa atin? Tinago nila sa atin yan. Puta nga kayo sa mga bookstore, wala kayong mabibiling konstitusyon ng Pilipinas eh. Kasi pag nabasa nyo yung Article 2, Section 20, manggigigil kayo. Diyan na muna tayo matatapos ngayon mga kasosyo. See you sa next episode. At yung mga replay nito ay mapapanood nyo sa YouTube. Sa Arvin Urubi, hanapin nyo lang may playlist doon. Magandang gabi po mga kasosyo. I love you, God loves you. Let's change the world.